Kailan ka huling umuwi ng Pilipinas? Last year? 2 years ago? O baka bago pa magpandemya? Kung ang sagot mo ay matagal na, makinig kang mabuti. Dahil ang Naya na kilala mo noon, wala na. Simula noong pumasok ang 2025 at ngayong 2026, ibang-iba na ang nagpapatakbo ng airport natin. May bagong management, ang NNIC. At kapag may bagong management, automatic yan, may bagong rules. May bagong terminal assignments na nagpapalito sa mga seniors. At higit sa lahat, may mga bagong bayarin na hindi mo makikita sa ticket mo. Pero sisingilin sa'yo bago ka makalabas o makapasok ng bansa. Maraming seniors ngayon ang umiiyak sa maling terminal. Hindi dahil na-offload sila, kundi dahil nasa terminal isa sila naghihintay, pero ang flight pala nila ay inilipat na sa Terminal 3. Akala nila dahil Philippine Airlines ang sakay, sa Terminal 2 pa rin. Pero pagdating doon, walang eroplano, walang counter. Ang meron lang, traffic, stress at takot na maiwan ng flight. Sa video na ito, hindi tayo magkukwentuhan lang. Ito ang Ultimate Naya 2026 Survival Guide. Hinimay natin ito sa 10 critical na bahagi. Pag-uusapan natin ang terminal reassignments, ang e-travel scam na kumakain ng 70 dolyar, ang bagong baggage rules sa gate at marami pang iba. Kung senior ka, OFW, o may magulang kang uuwi ngayong taon, huwag mong iskip ang video na to dahil ang impormasyon sa 2026 ay hindi lang power. Ito ay proteksyon. Handa ka na ba? Let's begin. Protektado ka dito. Bantay Airport and Travel. Magsimula tayo sa pinakamalaking kalituhan sa Naya ngayon. Saan ba talaga ang terminal ko? Dati simple lang ang buhay sa airport. Kabisado natin ito ng ilang dekada. Kapag Philippine Airlines PAL, sa Terminal 2. Kapag Cebu Pacific, sa Terminal 3. Kapag Foreign Airlines, sa Terminal 1. Pero simula ng hawakan ng San Miguel, NNIC, ang operasyon, nagsimula ang tinatawag na Terminal Reassignment Program. Ang layunin nila ay i-decongest ang airport. Maganda sa papel, pero ang epekto sa seniors, matinding kalituhan. Makinig kang mabuti, hindi mo na pwedeng hulaan ang terminal mo base sa nakasanayan. Sa bagong plano ngayong 2026, ang Terminal 2 ay ginagawa ng purely domestic hub. Ibig sabihin, kung ikaw ay galing San Francisco, Los Angeles o Dubai sakay ng PAL, malaki ang chance na hindi ka na sa Terminal 2 bababa. Karamihan ng international flights ng PAL ay inilipat na sa Terminal 1. At ang ibang foreign airlines na dati nasa Terminal 1, inilipat naman sa Terminal 3. Isipin mo ang senaryo, si tatay, 74 na taong gulang, pagod sa 14 na oras na flight. Ang sundo niya, naghihintay sa Terminal 2 kasi dun sila sanay. Pero si tatay, lumabas sa Terminal 1. Walang internet, walang roaming, hindi makontak ang pamilya. Ang ending, 3 oras na paghihintay sa init, pag-aalala, at mahal na taxi para lang magkita. Paano mo ito iwasan? Huwag kang tumingin sa Google. Huwag kang tumingin sa lumang ticket. Tumingin ka sa e-ticket confirmation na ipinadala sa email mo 24 na oras bago ang flight. Bakit 24 na oras? Dahil sa 2026, ang airlines ay may karapatang magpalit ng terminal assignment depende sa traffic ng airport. Minsan, nakalagay sa ticket mo, Terminal 1, pero sa araw ng flight, ililipat sa Terminal 3. Bago ka umalis ng bahay, buksan ang app ng airline o tumawag sa hotline. Siguraduhin mo, dahil sa traffic sa Manila, ang paglipat ng terminal ay pwedeng kumain ng 1 o 2 oras. Personal award ito ay tumang pinakamasakit sa bulsa. Pag-usapan natin ang isang bagay na kumakain ng pera ng mga seniors nang hindi nila namamalayan. Ang e-travel pass.
Alam nating lahat na bago ka pumasok o lumabas ng Pilipinas, kailangan mong mag-register sa e-travel. Ito ang pumalit sa lumang arrival card at health declaration. Ang batas ay simple at malinaw. Libre ito, walang bayad. Zero. Pero bakit araw-araw may natatanggap kaming mensahe sa Bantay Airport page na, "Sir, nagbayad po ako ng $70 gamit ang credit card ko para sa QR code. Legit po ba to?" Stop muna. Kapag hiningian ka ng credit card details, nasa fake site ka. Ganito ang modus operandi nila sa 2026. Ang mga scammer ay gumagawa ng website na mukhang-mukhang official. May logo ng Bangko Sentral, may logo ng Department of Tourism, may watawat ng Pilipinas. Ang URL o address ay minsan https://www.google.com, search /QuickTravelPH.gov.com o philippines.entrypass.org. Kapag nag-search ka sa Google ng e-travel registration, minsan sila pang nasa unahan dahil nagbabayad sila ng ads. Dahil senior ka at gusto mong maging compliant, fill upan mo. Pangalan, passport number, flight details. Pagdating sa dulo, sasabihin ng site, processing fee, $70 o convenience fee, ₱1,500. Iisipin mo, baka bago itong bayad sa airport. Ilalagay mo ang card mo, boom, nakuha na ang data mo, nakuha pa ang pera mo. At ang mas masakit, ang QR code na ibibigay nila sa'yo? Fake. Pagdating mo sa imigrasyon, hindi yan babasahin ng makina. Kaya magbabayad ka na, mapapahiya ka pa sa harap ng officer. Tandaan mo ang domain na ito, etravel.gov.ph. Tingnan mo ang dulo, .gov.ph. Kapag walang .gov.ph, scam yan. Kapag .com, scam yan. Ang gobyerno ay hindi humihingi ng bayad para sa e-travel. Protektahan niyo ang pera niyo. Pumunta naman tayo sa bagahe. Dati kapag nakalusot ka na sa check-in counter, safe ka na. Pwede ka nang bumili ng maraming pasalubong sa duty-free, pwede mo nang isiksik ang jacket sa hand carry. Sa 2026, nagbago na ang laro. Ang tawag dito ay gate interception. Dahil sa taas ng fuel cost at higpit ng operasyon, ang airlines ngayon, lalo na ang Cebu Pacific, AirAsia at Jetstar, ay naglagay ng timbangan sa mismong boarding gate. Oo, tama ang narinig mo. Bago ka sumakay ng eroplano, habang nakapila ka na para ibigay ang boarding pass mo, may staff na hihila sa hand carry mo at ilalagay sa timbangan. Ang rule, 7 kilograms, strict. Kapag ang bag mo ay 8 kilo, 9 kilo, hindi ka nila papagalitan. Ngitian ka lang nila sabay abot ng credit card terminal. "Ma'am, excess baggage po. Gate fee is 2,000 pesos. At sa gate, mas mahal ang bayad kaysa sa check-in counter. Wala kang choice. Hindi mo pwedeng iwan ang gamit mo sa sahig. Maraming seniors ang nabibiktima nito dahil sa pasalubong mentality. Bumili ng dried mangoes sa loob, bumili ng chocolates, inilagay sa hand carry. Akala nila dahil nasa loob na ng airport, hindi na bibilangin. Mali. Kasama sa 7 kilo ang lahat ng dala mo, pati ang paper bag ng duty-free, pati ang malaking handbag. Ito ang bantay tip. Sa 2026 na rules, may mga bagay na hindi dapat isama sa timbang. 1. Medical equipment, CPAP nebulizer. 2. Assistive devices, tungkod, walker. 3. Small bag for medicines. Kapag tinimbang nila ang bag mo, sabihin mo agad, may medical device ako sa loob. Pero kung ang laman ay pasalubong, sorry, magbabayad ka talaga. Ika-4 na punto. Bukod sa scam at baggage fees, may mga legal na bayarin na tumaas na rin sa NAIA. Kung ikaw ay OFW, ligtas ka sa travel tax basta may OEC ka. Pero kung ikaw ay senior na turista, balikbayan na dual citizen na lampas 1 taon na sa Pilipinas o permanent resident sa ibang bansa, maghanda ka ng cash. Ang travel tax ay nananatili pero ang terminal fees sa ilang airports ay nagkaroon ng adjustment dahil sa privatization. Kadalasan,
Kasama na ito sa ticket integrated. Pero may mga airlines at promo fares na hindi ito isinasama. Paano mo malalaman? Tingnan ang ticket, hanapin ang code na LI, Passenger Service Charge. Kapag wala kang nakitang LI sa breakdown, ibig sabihin hindi pa bayad ang terminal fee mo. Huwag kang pupunta sa airport ng walang dalang peso. Maraming seniors ang nasanay na cashless o puro dollar ang dala. Pagdating sa booth, offline ang credit card terminal. Walang panukli sa dollar. Resulta, takbuhan. Stress. Magtabi ka lagi ng 2,000 piso cash sa wallet mo. Emergency Airport Fund ang tawag natin dyan. Pambayad sa tax, sa fee, o sa tubig na sobrang mahal sa loob. Isa pang malaking pagbabago sa 2026 ay ang Facial Recognition Gates or e-gates. Dati pila ka sa officer, tataka ng passport, tapos na. Ngayon ituturo ka sa makina, i-scan ang passport, titingin sa camera, bubukas ang pinto. Maraming seniors ang lumalabas ng imigrasyon na takot na takot. Bantay, hindi tinataka ng passport ko. Baka hulihin ako sa abroad. Baka isipin nila TNT ako. Humalmon ka. Calm down. Sa modernong sistema, ang iyong entry at exit ay digital record na. Nasa system na nila yan. Ang physical stamp ay unti-unti nang nawawala sa buong mundo. Singapore, Australia, US, and ngayon sa Pilipinas. Kung gusto mo talaga ng stamp para sa souvenir o para sa peace of mind, pwede kang lumapit sa officer pagkatapos ng e-gate at mag-request. Pero hindi ito required. Huwag kang magpanik kung malinis ang passport mo. Babala sa e-gates para sa seniors. Ang makina ay sensitibo. Huwag magsuot ng sombrero. Huwag magsuot ng shades. At kung senior ka na medyo malabo ang mata, tanggalin muna ang salamin. Tumingin sa camera, huwag sa screen. Kapag hindi ka gumalaw ng tama, mag-a-alarm yan at magtatagal ka. Ngayon, nakalabas ka na ng airport. Akala mo tapos na ang laban? Dito naman papasok ang ika-6 na panganib, ang transport scam. Sanaya lalo na kapag peak season o gabi, mahirap kumuha ng Grab. Mahaba ang pila sa metro taxi. Dito sa salakay ang mga contract drivers. Lalapit sila sa'yo habang hila-hila mo ang maleta mo. Ma'am sir, taxi po, flat rate na lang, mura lang. Sasabihin nila, 2,500 piso hanggang Quezon City o kaya 1,500 piso hanggang Makati. Huwag kang sasakay. Sa metro ng taxi, ang Makati ay wala pang 500 piso. Ang Quezon City, wala pang 800 piso depende sa traffic. Ang 2,500 piso ay presyo na ng flight papuntang Cebu. Sinasamantala nila ang pagod ng seniors. Alam nilang gusto nyo nang umuwi. Alam nilang may dollar kayo. Ito ang gawin mo. Pumila sa yellow metered taxi o gamitin ang Grab car booth. Kahit mahaba ang pila, at least rehistrado ang sasakyan at nasa metro ang bayad. Huwag na huwag sasama sa mga kolorom na humihila ng bagahe mo sa labas ng arrival area. Delikado na, mahal pa. Pag-usapan natin ang paborito ng lahat, pasalubong. Sa 2026, mas naging mahigpit ang Bureau of Customs, lalo na sa mga produktong agrikultura. Maraming seniors ang nakasanayan na magdala ng baon galing abroad. Corned beef, spam, prutas o minsan halaman. Makinig, dahil sa banta ng ASF, African Swine Fever, at iba pang sakit ng hayop, ang customs ay gumagamit na ng x-ray sa lahat ng bagahe, hindi lang random check. Kung may dala kang pork products galing sa bansang may ASF, kukumpiskahin yan. At pwede ka pang pagmultahin. Sayang ang effort mo sa pagbili at pagbitbit. Isa pa, ang electronics. Kung may dala kang 3 bagong iPhone, 2 iPad at 5 relo na nakakahon pa, hindi yan personal use. Taxable yan. Sa batas ng customs, may limitasyon ng halaga
ng pwede mong iuwi ng walang tax, balikbayan privilege. Siguraduhin na ang mga pasalubong ay tinanggal na sa kahon kung pwede o may resibo ka para mapatunayan ang halaga. Huwag mong hayaang ang pasalubong sa apo ay maging pasalubong sa customs officer. Para sa mga OFW nating seniors na pabalik sa abroad, ito ang ika-8 punto. Ang lumang OEC, Overseas Employment Certificate, ay pinalitan na ng OFW Pass sa pamamagitan ng DMW mobile app. Ang goal ng gobyerno, paperless at libre. Ang realidad sa 2026, mahirap gamitin ang app para sa seniors. Madalas nagka-crash. Madalas hindi tinatanggap ang selfie verification. Minsan system maintenance kung kailan nasa airport ka na. Kaya ang payo ko, gawin ito sa bahay pa lang. Huwag sa airport. Kailangan mo ng stable internet para gumana ang app. Ang Wi-Fi sa NAIA, kahit sinabing improved, ay minsan mabagal sa dami ng tao. Kung hindi mo mapagana ang app, pumunta sa DMW Help Desk sa airport ng maaga, sobrang aga. Dahil mahaba ang pila ng mga OFW na nagkakaproblema rin sa app. Huwag kang didiretso sa immigration nang walang QR code ng OFW Pass. Hindi ka nila palulusutin at maiiwan ka ng eroplano. Ika-9 na bahagi at ito ay tungkol sa katawan mo. Dahil sa renovation ng NAIA terminals sa ilalim ng bagong management, asahan mo ang alikabok, ingay at mas mahabang lakaran. Maraming boarding gates ang inilipat sa dulo habang inaayos ang gitna. Walang sapat na upuan sa waiting area dahil sa construction. Para sa seniors, ito ay pisikal na tortura. Kung alam mong mabilis kang mapagod, may rayuma, o hirap sa paglalakad, huwag kang mahiya. Mag-request ka ng wheelchair assistance. Pero ito ang catch sa 2026. Pre-book is a must. Dati pwede kang humingi ng wheelchair pagdating sa counter. Ngayon dahil sa dami ng passengers, nauubusan ng wheelchair at porter. Dapat pagka-book mo pa lang ng ticket, itawag mo na sa airline na kailangan mo ng wheelchair. Huwag mong isipin na kaya ko pa. Ang airport ay malawak, ang pila sa imigrasyon ay mahaba. I-reserve mo ang lakas mo para sa pag-uwi sa pamilya, hindi para sa paglalakad sa airport. Ako ang huling punto, numero 10, connectivity. Paglapag mo ng Pilipinas, hindi nagagana ang SIM card mo galing abroad. At dahil sa SIM Card Registration Act, hindi ka na pwedeng bumili basta-basta ng SIM card sa kanto at isalpak sa phone mo. Kailangan mo itong i-register gamit ang passport at valid ID bago ito gumana. Maraming seniors ang na-stress dito. Bumili ng load pero hindi makatawag. Hindi makatext sa sundo. Hindi makabook ng Grab. Ang solusyon, gawin ang registrasyon sa authorized kiosk sa loob ng airport arrival area. Tutulungan ka ng staff doon. Huwag kang lalabas ng airport hanggat hindi active ang internet mo. Dahil sa labas ng airport, sa ingay at gulo ng Maynila, mahirap mag-register ng SIM card sa gilid ng kalsada habang hawak mo ang mga maleta mo. Siguraduhin mong may signal ka bago ka humakbang palabas. Alam ko parang nakakatakot ang lahat ng ito. Bagong terminal, scam sites, timbangan sa gate, walang stamp, construction. Pero kaya ko sinasabi ito sa'yo, hindi para matakot ka, kundi para maging handa ka. Sa 2026, ang airport ay hindi lugar para sa mga bahala na. Ang airport ay lugar para sa mga alam ko na. Kapag alam mo ang terminal mo, hindi ka maliligaw. Kapag alam mo ang official website, hindi ka mananakawan. Kapag alam mo ang timbang ng bag mo, hindi ka magbabayad. Ikaw ay senior. Marami ka ng pinagdaanan sa buhay. Marami ka ng biyahe. Ang mga pagbabagong ito sa NAIA, yakang-yaka mo to basta handa ka. Kung may natutunan ka sa video na ito, gawin mo ang isang simpleng bagay para sa akin at para sa ibang seniors. I-share mo ang video na ito. Ipadala mo sa messenger ng tita mo na uuwi next month.
I-post mo sa Facebook ng batchmates mo. Dahil bawat senior na makakanood nito ay isang senior na hindi maloloko ng fake site, hindi magbabayad ng gate fee, at hindi maliligaw ng terminal. At huwag kalimutang mag-subscribe dahil hanggat nagbabago ang rules ng airport, nandito ang Bantay Airport and Travel para himayin yan para sa'yo. Ingat sa biyahe, kabayan, protektado ka dito.